Magandang araw mga ka-senior. Welcome sa isa na namang episode ng Ka-Senior Health Tips. Ngayon pag-uusapan natin ang isang gulay na kilala na ng ating mga lola at lolo, ang saluyot. Hindi man ito kasing sikat ng malunggay o kangkong, pero napakarami nitong benepisyo lalo na para sa mga senior. Ang saluyot ay may taglay na bitamina, minerals, at antioxidants na makatutulong para mapanatiling malakas, masigla, at bata ang ating katawan kahit sa edad na lampas 60. Alamin natin kung bakit tinatawag ng iba ang saluyot na gulay ng kabataan at kung paano ito nakatutulong sa kalusugan ng mga senior. Ang saluyot ay isang madahong gulay na karaniwang niluluto bilang pinakbet, dinengdeng, o ginisang may bagoong. Ngunit higit sa pagiging simpleng gulay, ito ay isang natural healer. Ayon sa mga pag-aaral, ang saluyot ay mayaman sa vitamin A, C, E, calcium, iron, potassium, fiber, at antioxidants, mga sustansyang kailangan ng katawan ng mga senior araw-araw. Isa sa mga pinakapaboritong epekto ng saluyot ay ang pagpapabuti ng panunaw. Dahil sa mataas na fiber content nito, nakatutulong ito upang mapanatiling regular ang pagdumi. Maraming seniors ang nagkakaroon ng constipation o hirap sa pagdumi dahil sa kakulangan ng fiber at tubig sa katawan. Ang pagkain ng saluyot, lalo na kung nilaga o ginisa ng simple, ay makatutulong upang maging maayos ang daloy ng bituka at makaiwas sa kabag, kabigatan ng tiyan, at colon problems. Pangalawa, ang saluyot ay magandang source ng calcium at iron, dalawang mineral na madalas kulang sa mga matatanda. Ang calcium ay mahalaga sa pagpapanatiling matibay ng mga buto, habang ang iron ay tumutulong sa pagbuo ng hemoglobin o dugo. Kapag sapat ang iron sa katawan, mas maganda ang sirkulasyon at mas mababa ang tsansa ng pagkahilo o panghihina. Kaya kung isa kang senior na madalas mapagod o makaramdam ng pananakit sa tuhod, magandang isama ang saluyot sa iyong diet. Pangatlo, ang saluyot ay may vitamin A at antioxidants na tumutulong sa kalusugan ng mata. Sa pagtanda, karaniwan ng lumalabo ang paningin o nagkakaroon ng katarata. Ang vitamin A ay isang natural na proteksyon laban sa eye degeneration. Kaya't kung nais ninyong mapanatiling malinaw ang paningin, subukan ninyong kumain ng saluyot 2 beses sa isang linggo. Pangapat, ang saluyot ay may anti-inflammatory properties. Ang ibig sabihin nito, nakatutulong ito para bawasan ang pamamaga sa mga kasukasuan at kalamnan. Maraming senior ang nakararanas ng arthritis, rayuma, at pananakit ng katawan. Ang regular na pagkain ng saluyot ay nakatutulong na maibsan ang mga sintomas na ito dahil ang mga compound sa dahon ng saluyot ay natural na nagpapakalma sa inflamed tissues ng katawan. Panglima, ayon sa mga eksperto, ang saluyot ay nakakatulong din sa kalusugan ng puso. Ang potassium nito ay tumutulong magpababa ng high blood pressure, habang ang fiber ay tumutulong bawasan ang kolesterol. Kapag mababa ang kolesterol, mas maganda ang daloy ng dugo at mas maliit ang panganib ng stroke o heart attack. Pang-anim, ang saluyot ay nakakatulong din sa balat at kabataan ng hitsura. Ang taglay nitong bitamina E at antioxidants ay tumutulong pabagalin ang pagtanda ng balat. Maraming senior ang nakakapansin na kapag madalas silang kumain ng saluyot, nagiging mas makinis at moisturize ang kanilang balat. Ito ay dahil sa natural hydration at detoxification effect ng gulay na ito. May ilang pag-aaral din na nagsasabing ang saluyot ay may natural na pampalakas ng immune system. Sa panahon ngayon na madaling mahawa ng sakit, napakahalaga ng malakas na resistensya, lalo na para sa mga senior. Ang vitamin C ng saluyot ay tumutulong sa paggawa ng white blood cells. Ang sundalo ng ating katawan
na lumalaban sa bakterya at virus. Ngunit tandaan, tulad ng lahat ng pagkain, dapat ay tama lang ang dami. Huwag susobra, lalo na kung may sakit sa tiyan o acid reflux. Ang sobrang pag-inom ng sabaw ng saluyot ay maaring magdulot ng kabag sa ilan. Kaya't kainin ito ng tama. 1 o 2 beses sa isang linggo ay sapat na upang makuha ang benepisyo nito. Paano ba ito ihahanda? Pwede itong gawing ginisang may bawang at sibuyas, ilaga kasama ng isda, o ihalo sa munggo. Iwasan lang lagyan ng sobrang asin o mantika para manatiling healthy. Mas mainam din kung sariwa at bagong pitas ang gagamitin upang hindi mawala ang nutrients. Mga ka-senior, ang mga impormasyong ibinahagi dito ay para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Hindi ito kapalit ng payong medikal mula sa inyong doktor. Kung kayo ay may karamdaman o umiinom ng maintenance medicines, kumonsulta muna sa inyong healthcare provider bago magdagdag ng bagong pagkain o herbal sa inyong diet. Ang kalusugan ay hindi kailangang mahal. Minsan, nasa simpleng gulay lang, gaya ng saluyot ang solusyon sa ating mga problema sa katawan. Ito ay biyaya ng kalikasan na dapat nating pahalagahan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at share sa inyong pamilya at mga kaibigan para sabay-sabay tayong maging malusog at masigla. Hanggang sa muli mga ka-senior, ingat po tayo lagi at God bless.